back to another travel vlog. And ngayon ay nasa Bohol ako. Here's my ticket. Actually, hindi naman kakarating. Kanina pa naman kami dito. Pero, anong tawag dito? Nakalimutan ko na naman mag-intro. Gabi na nga ngayon. And kakatapos ko lang maligo sa dagat. Ngayon magbabanlaw na. So, ngayon ka lang naisipan gawan to ng video. And super gulo dito sa kwarto. Bibigyan ko na lang din kayo ng tour dito sa kwarto kapag medyo na-ice ko na, since nakakalat yung maleta and super pagod pa talaga. And itong pinutuluyan ngayon na resort is on board beach resort. And ilalagay ko na lang ulit sa description yung per night. And alam nyo na yung budget na magagastos. I mean yung expenses and yung budget, lahat-lahat, pati yung ticket. Pero ito yung ticket na ng AirAsia, ayan. Ang bilis lang ng biyahe kanina. Bali, nakarating kami 20 minutes before yung target time. So, maaga-aga. Kanina kasi, pumunta kami sa Moadto Strip Mall and dun sa Dolho Beach. So, yung Dolho Beach kanina is super low tide. Insert ko na lang yung clip. And kumain lang doon, tapos bumili ng ref magnet. So ngayon, maliligo na muna ako and magpapahinga. Bukas na lang siguro ako mag-update ng matino-tino. Since punta ng Chocolate Hills and sa Tarsier. And ang updated yata na price sa Chocolate Hills is 100 pesos. And sa Tarsier naman is 150. Sabi ko nga sa inyo, super gulo pa dito. As of now, ayan. Ayusin ko pa kasi yan mamaya. So, ito yung luggage ko. Nag-exceed ako sa 7 kilograms. So, nag-avail ako ng extra na hand carry. Pero, backpack na lang yung dinala ko. Basta, ayan, naka-organizer tong mga to. And, ililink ko na lang sa description box kung saan ko siya nabili sa Shopee. 7 pieces na to guys, 259 pesos lang. Bukas ko na lang ipapakita ng mas maayos yung laman ng aking luggage. Since ngayon ay liligpitin ko pa siya and ayan yung mga damit ko, ayusin ko pa.
So guys, I'm back and ang tagal ko nang nakabalik from Bohol. Ngayon ko lang nagawa ng video itong pang outro. And gusto ko lang naman i-share sa inyo dito yung total expenses, yung naging budget. And ayun, ilalagay ko lang din sa screen yung mga nagastos talaga sa Bohol for 4 days and 3 nights. Bali talagang, ayan o, nakikita nyo ba yan? Ayan. Yan yung total ng nagastos from day 1 hanggang day 4. Wala pa dito yung plane ticket na round trip. And yung luggage. Kasi bumili ako ng luggage, guys. So, yung nabili kong luggage sa SM Department Store. And syempre, nag-avail pa ako ng extra luggage kasi nga, lumagpas ako sa 7 kg na free. Pero kung kayo, hindi naman kayo magtatagal, like for example, 3 days, 2 nights, tapos hindi naman kayo magbe-beach. Hindi naman kayo sa beachfront mag-i-stay, siguro kayo rin yun na yung 7 kilograms. Ako kasi, since 4 days, 3 nights doon, talaga nagdala ko mga pang OOTD and DIY trip lang ito mga sis. Hindi kami nag-book sa mga travel agencies, sa travel and tours, ganun. Mas gusto kasi namin yung DIY since hawak namin yung oras namin. And then, nag-book lang kami sa Facebook page ng Onboard Panglao Bohol kasi naglolo ko yung booking.com na app. So, hinanap ko na lang sa Facebook yung kanilang Facebook page and doon ako nag-book. 10/10 sa akin yung pinag-stay namin. As in, beachfront talaga siya. Super ganda as in. And hindi siya crowded. Parang private resort na talaga siya. Walang masyadong tao. Although may ibang guest, pero hindi yung parang magsisiksikan kayo sa beach. May privacy pa din. Mababait yung staff. Free breakfast na din. For 4 days and 3 nights. Yung sa pinagtuluyan naman namin, ang problema lang niya is yung papunta dun sa pinaka resort. Bali, beach hostel and resort siya. Kasi yung daanan niya, susunduin talaga kayo ng staff. Susunduin naman kayo ng staff. Pero kasi, matarik siya and hindi pa siya gawa yung kalsada. Parang sa bato-bato kayo mapapadaan yung lupa na may bato ganun. Medyo mahirap yung daanan kaya lalakarin nyo siya. Pero sa motor kaya naman. I don't know kung kaya ng sasakyan. Nag-rent kami ng motor para mas madaling mag-tour. Mas madali kami makaikot doon since DIY trip nga. Tapos, kung mag-arkila naman kayo ng van or kotse, marami naman. Mag-search na lang din kayo sa Facebook. Or ilalagay ko yung Facebook page ng pinagbukan ko ng tawag dito ng motor kasi meron din silang pinaparent na van at saka mga 4 wheels. Meron din silang available na tuk-tuk. Yun yung sumundo sa akin sa airport, yung tuk-tuk. 200 pesos hanggang doon na sa resort. So, pati pa uwi, siya yung naghatid sa amin sa airport. So, bali 400 pesos lang. Yung motor is 1,200. Yung rent niya for 4 days, 3 nights. Honda Click siya. Tapos, yung mga souvenir dun guys, sobrang mahal. Namamahalan ako sa mga pasalubong dun. Which is, sabi rin naman talaga ng iba, mahal daw talaga ang pasalubong sa Bohol. So, ayun. Iba-iba yung nabilhan namin ng souvenir. Bigyan ko lang din ng total. Nakalimutan ko na yung mga pangalan. Yung natatandaan ko na lang is yung last. Dun sa Mango Souvenir Shop. Which is parang Korean keme yung may-ari ata. So, dun sa isang nabilhan namin ng souvenir, naka 1,170 kami, which is doon nga sa Mango Souvenir Shop. Tapos yung isa is 530. Tapos, kinabukasan, nagpunta kami ng Chocolate Hills. Ang entrance fee sa Chocolate Hills ay 100 pesos. Tapos, sumunod na araw, nagpunta naman kami sa Tarsier Sanctuary, which is 150 pesos naman yung entrance fee. Sa Chocolate Hills, super ganda, super nice. And yung 100 kasi is parang bayad dun sa parking lot nila. Since may dala kaming motor, ganyan, talaga magbabayad ka dun. And ihahatid kayo nung van ng Chocolate Hills. And sabay-sabay kayong aakyat dun. Tapos sa pagbalik, yung van pa rin na yun yung susundo sa inyo, pabalik, pababa. So, super ganda ng Chocolate Hills. Although, ang taas pala nung aakyatin, pero super ganda. Yun lang naman, yung mga nagastos, syempre, pagkain, souvenir, tapos, yung service ng tuk-tuk na nagsundo from airport and naghatid pabalik nung uwi na kami, pabalik na ng Manila. Yung mga pagkain masarap, since nagpunta kami dun sa Alona,
sa part doon ng Alona na marami talagang kainan restaurant. Okay naman yung mga food, sulit naman. Although, talagang pricey compare dito. Pero goods na goods naman. And talagang ang daming turistas. Masarap yung Samgyup area na napuntahan namin. Saka yung Inasal. And kung pupunta man kayo ng Bohol, I suggest na mag-DIY trip na lang din kayo. Para mas hawak nyo yung oras nyo. Kasi inabot kami ng hapon sa Chocolate Hills. And doon naman sa Treasure Sanctuary, saglit lang naman. After nun, kumain na lang kami sa labas. And maganda talaga siya, as in, parang medyo na-shock pa ako na sobrang ganda pala talaga ng Bohol. Parang alam mo yung parang hindi siya totoo. Tapos yung Chocolate Hills, talagang sulit naman. And 100 pesos lang naman yung entrance. So, good siya. Natry ko rin na kumain ng crispy worm, chicha worm. Masarap siya. Kahit takot ako dati sa worm, pero nung natry ko siya, para siyang chicharon na medyo matabang na version, tapos maanghang. Pero goods naman siya. Isa to sa unforgettable trip ko talaga, na parang babalik ako talaga sa Bohol soon siguro. Baka mag 5 days or bala ko 1 week if kakayanin. Pero, ayun lang. If ever pupunta kayo ng Bohol, tas dalawa kayo, ganyan, masasuggest ko maganda kayo ng budget na 25 to 30k kasi around 27k yung nagastos namin. Kung mga 3 days 2 nights lang kayo, baka mas mapamura pa kayo. And kung hindi naman kayo mamimili ng mga pasalubong talaga, so malilas pa yon. Pero shinare ko na lang din yung naging expenses ng aming trip, which is 27k all-in budget na yun. All-in expenses, lahat-lahat na yun. So, ayun lang. Sana nagustuhan niyo tong Bohol vlog, Bohol travel video ko na to. And next vlog, I don't know kung saang destination naman, pero abangan nyo na lang. So, don't forget to like and subscribe to my channel. And see you on my next one. Bye!